Ayan, wag nating ibakura ng ministry for a team to be friends and also working together. Nangunguna talaga yung why. Why you do it as a ministry, why you do it as a team. Kasi it attracts the right people, it draws the right people. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ito ang podcast para sa mga church creatives like you and me. More than just tech and tools, pag-uusapan natin dito ang buhay ng isang church creative behind the scenes and syempre, our faith that fuels it all. Tara, samahan mo kami sa aming kwentuhan. And we are back! Ayun. Welcome po ulit sa Black Shirt Crew Podcast. Ang podcast para sa mga church creatives like you and me. Of course, more than just tech and tools. Pag-uusapan natin ang life ng isang church creative behind the screens, behind the cameras, and syempre yung faith that drives it all. Ayan. So, matagal-tagal tayo nawala. Pakialam muna tayo sa ating mga, if yung mga new viewers tayo. Ako po si Chevy. Usually, hindi ako yung host. Ayan, si Chris. Nasaan ba si Chris ngayon? Meron siyang... Nasa kulungan. Nasa kulungan. Grabe lang ministry. Sa jail ministry. Yan. Shout out kay Chris Shout if out. nanonood ka man today. Chris. Yeah, I'm Chevy and these are my co-hosts. I'm Prince. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako si Pat. Ako po And si Jello. Yan. Welcome pala natin. Ito, Yes, fresh yes. face sa BSC. Si Jello po ay Bagong-bago. intern ng AP Media. Okay, Jello, so share about something about yourself naman. Lapit ka sa mic para marinig ka sorry. rin na. So far, natutuwa ako kasi nga, nakapasok ako sa AP Media. So far, experience ko is, ang dami kong natututunan talaga dito sa AP Media. Especially sa production team, di ba sa inyo ako napunta. And yung mga bagay na hindi ko alam is sa inyo ko lang natutunan in terms of editing, ano pa yung mga ideas, technique na dapat gawin. Pero, ayun. Saan ka ba galing? Saan yes. ka nag-aaral ngayon? Yes. Galing po ako sa Valenzuela po. Nag-aaral po ako sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela po. Ang church ko po ay sa Valenzuela din. Ang pangalan po ng church ko po ay Touched by God's Grace Ministry. And ang ministry ko po doon is dancer. Yun. Batiin mo yung Dancer. pastor mo. Siyempre, sample. Kami na lang, wave na lang. Wow! Ayun. Since ito yung topic natin about friendship, kamusta naman yung experience mo dito sa APM in terms of tropa-tropa? May mga naging friends ka naman. Meron na syempre. Kasi Sino sa mga staff ang naging friends mo? Friends mo ba Pinaka-close. May naging close ka ba? Pinaka-close. meron, lagi ko siya kausap pag ganito kumakain kami, after kumain, before pa, lagi ko siya kausap, lagi niyang kakakwentuhan, yung experience niya. Ayan pala si kay Johnson. Kaya lagi ko kakakwentuhan yan. Ayan. Kaya lagi ako ng tawa pagkasama yan eh. Nax. So, since matagal-tagal tayong medyo nawala, kamusta mga tayo? May mga recent happenings may mga updates, ganyan. And, unahin na natin. Kamusta ka naman, Kuya Prince, as a newly-wedded man? Tama ba? Newly-wed. Ayan. Ay, grabe. On the spot to. Masaya. Masaya kami kasi nandito kami ngayon sa stage na naglilipat na kami. So, we're trying to live together na. Parang nag-start na kami mag-move in dun sa bago naming bahay. Masaya kasi pareho namin fini-figure out kung paano namin didisenyohan yung bahay. Ganyan. Masaya yung feeling na parang kayo na lang dalawa. Kayong dalawa na talaga. Yes. Nag-start na talaga. Yes. And thank you to eternity. napaka-grateful sa Lord kasi may partner Yes. na binigay. And tama ba? Kasama mo rin sa media ministry? Ayun. Ayun. Hi, Angeli. Wow. Nanonood siya ngayon. Hello, ate. Ayan. Hello po. Supportive. So, ayan. So, before we go sa topic natin, of course, di nawawala ating segment ng What's Trending. Pag-usapan muna natin yung mga trending news. Okay.
kayo ba, alam niyo ba yung film na to, na Netflix film na to, na yung K-pop Demon Hunters? Oo, alam Ako, namin alam yun. ko siya. Napanood niyo? Napanood. Hindi pa. Okay, di pa. Medyo medyo parang intriguing yung, yung title pa lang. Ako, parang hesitant akong panoorin siya nung una eh. Grabe Kasi, nakakatakot. oo nga eh. Pero kasi may Kasi nakita may akong, demon sa title. pero may nakita akong post, Christian vlog siya, na yung composer pala behind sa isang song, ito, yung, ang title niyan, Your Idol. Pero, yung composer niyan, nirelate niya pala sa, sa background niya, being a Christian, na yung danger ng, or yung scene na pag-idolize ng something. May mga nakita rin ako mga various posts, hindi lang din yun na, hindi necessarily Christian film yung film, pero parang may ganong message, may theme, diba, about yung danger ng idolatry. Pwede siyang maging tool. Of course, may guidance pa rin. Kaya youth leader ka, or natanong ka ng mga youth members mo, diba, about doon. Pwede niyong pag-usapan, mag-dwell, something like that, diba? Matagal ko na siyang nakikita sa Netflix pero parang dahil cartoons, parang hindi ko masyadong pinapansin. Pero one time wala na ako So, pero na-curious talaga ako kasi nababalitaan ko nga siya. So pinanood ko. May mga songs nga na yung theme niya ganun. And even yung storyline mismo. Kumbaga about redemption, about Yes. yung making up for your past mistakes, yung mga ganun. So, na-enjoy ko siya. Actually, siya very, I think, relevant siya sa madla. Kasi mainstream siya, lalo na maraming mga kabataan talagang may sa K-pop. Yeah. So parang yung pinaka-central message din kasi nun, parang maging maingat ka sa kinokonsume mong music, ganyan. So, kasi lahat may influence eh. Yes. So, Ayan. Ikaw, napanood mo na siya? Oh, Jack may soda pop. Wow! Soda pop. Maganda yung yung in terms of animation, maganda siya. And maganda yung animation. ano rin yung sakyan ko yung sinabi ni Chevy na kasi parang siguro yung mga conspiracies na parang may mga artists na they sell. Yung ako narinig yun na they sell their souls to ganyan. Kaya kailangan talagang maging maingat. Oo, parang ganun. So ang susunod na trending sa larangan ng gaming. Yun! Yun. Shout out sa mga gamers natin dyan. Shout Mga out. Christian gamers. Meron tayong bagong laro na pagpupuyatan at pagkakaabalahan. Meron ang pangalan ay Gate Zero. Yes. Yun. Excited nga ako dyan sa larong yan eh. So Saan matagal na ma-release? pala siyang talagang pinagtatrabahuan ng... Game na siya before. Hindi pa po. Ah, I-release pa lang sa Steam. Ayan. Yun, matagal pala siyang dinidevelop ng mga taga Bible X Games. So, sila yung developer, sila yung creator. So, itong, ano bang Gate Zero? So, ang Gate Zero ay isang gaming na kung saan ang setting ay Israel 30 AD. It's a open world game type. So, when we say open world, so you can explore the whole game. So marami nga nagsabi na kaya daw nila in open world is para tugma daw sa sharing kasi they can roam around, they can wander around to share the gospel, ganyan. Maganda rin yung animation, yung effects. So chinek ko rin siya sa YouTube. Parang GTA pero Christian. Diba? So sa mga nakakalaro ng Assassin's Creed, so medyo malapit siya. So nakaka-excite laruin. Ano yung goal ng game? Kasi siya parang adventure role play nga. So, ikaw yung main character, hinahanap mo si Yeshua. So may mga quest. Uy. Mga quests. May mga side quests din, like may mga locals doon. Very adventure filled talaga yung game. Knowing kung ano ba talaga ang setup. Free lang siya laruin. Alam ko may bayad yun. May bayad. May bayad siya. So saan siya malalaro? Sa Steam. And narinig ko sa aking mga kuliglig. Wow, yung kuliglig. Sa aking mga kuliglig ay magiging available din to sa Xbox at PlayStation. So, Promotion. Family computer. family computer. Tingnan Ganun pa ba? natin, Nintendo. Baka Okay. naman, mga ano. Okay, next. Medyo naman, serious. Ayun.
Ayun, so sa akin yung news na nabalitaan ko recently, merong lumabas daw na research from Pew Research about church live stream. Ayan. So yung church ba nagla-live stream pa? Ayan. So sabi dito na yung church live stream daw na nag-start, most of the churches nag-start ng pandemic. Ngayong 2025 they found out na nagde-decline na siya, no? So bumababa na yung panonood ng church live stream. So yeah, so interesting information. Sabi dito na yung mga nanonood daw ng church live stream ngayon most of them are attending church din. So kumbaga parang sabi doon sa survey, only 6% ng mga attendees, 6% ng mga nanonood ng live stream ang hindi talaga nag-a-attend ng church. So kumbaga, parang nag-attend ka ng church face-to-face, tapos siguro after that, papanoorin mo rin yung online. Parang gano'n. Ano ba yan? Good news, bad news? Ayun nga. So, yun yung parang need nating pag-aralan, pag-usapan kung helpful ba yun. Sabi doon na yung mga pinaka-active daw sa church, sila yung madalas na nanonood ng live stream or ng online. No? So, and karamihan ng mga nanonood ng live stream ay mga matatanda. Mga elders. So, contrary sa siguro sa dating perception natin na ang mas online yung mga bata. Mga kabataan. Ngayon, ayon sa research, yung mga matatanda ang madalas online. So siguro dahil malayo sa bahay Hirap or bumiyahe. hirap sila. Old age, diba? Parang Ayun. So, sakit. yeah. So, ang question doon, I mean for us, nagla-live stream kami. Kumbaga parang kailangan bang may mag-change doon sa ginagawa namin. So kung yung nanonood ng live stream, nag-a-attend na pala ng service, kailangan pa bang mag-live stream, yung mga ganun, no? So yun yung mga personally nasa isip ko ngayon. Things to consider. Kung paano i-improve or ano yung next season ng online ministry. Kasi I think ng for mga every churches. church, iba-iba rin yung purpose kung ba sila nag-live stream. So may mga nag-live stream din na parang ma-reach out mo yung mga elder, mga ganang mga older, mga generation na hindi na rin kaya magpunta ng church. Kasi church namin meron pa rin live. Meron pa rin. Para sa mga hindi kaya makapunta sa church. So, nag-live stream pa rin kami. Sa amin naman, nung napansin namin na bumalik yung mga congregation namin nung tinigil na namin yung live stream. Until now? Ay, same pala. Parang, yun. Share ko lang. Share mo lang. Yeah. Yan. Pero kasi, ayun nga, depende pa rin sa sa vision ng church din. Sa At least, alam natin yung mga ganitong stats, di ba? Something to, mga factors to consider, whether to continue or not. Or kung ano yung mga dapat baguhin, di ba? Ayun. Okay. So, yan. Since tapos natin yung mga trending news, yan, maggawa tayo sa ating main topic. Ano ba yung main topic natin? So, it's all about tropa o trabaho. Building real community in your team. So, syempre, ang ministry natin, hindi lang naman yan mga puro task, di ba? Hindi lang puro yan deadlines, puro or utos, di ba? Mga creative outputs. I think, first of all, ang ministry is all about people. Yeah. Di ba? So, today, we will talk about building real relationships sa creative teams natin. Paano mag-i-balance yung saya, yung trust, di ba? Yung accountability. Kasi, minsan, kapag nagiging sobrang tropa vibes na kayo, hindi mo na maanay kung ano yung line, yung boundary, di ba? So, kayo po, based sa mga experience nyo sa mga teams nyo, sa mga friendships nyo, whether media yan, dance team, or worship team, ano yung masasabi nyo na yung closeness nyo, ganyan, yung experience? Like, how do you balance yung pagiging close, tsaka paglilid din? Jello, may sagot ka? Sige. Siguro yung sa akin, kung paano ko siya ibabalance. Siyempre, nasabi ko na kay Shelby na introvert ako. So, mahihayin akong
sa ibang tao, makipag-usap sa ibang tao. Pero kapag kailangan talaga, so, ayun, kakausapin mo. Then, kapag may mga work or trabaho, mga kailangan gawin, may mga responsibility kayo, ano yan eh, feel ko kusa na lang siya nabibuild. Kusa na kayo nagkakaroon ng relationship sa mga tao. And ayun nga. And parang through that, mas nakakilala ko sila yung mga tao na yun. Mas nabibuild yung trust. Saan ba yan sa dance team nyo? Hindi, pwede rin sa dance team namin. Tapos sa ibang ministry din, like sa multimedia namin. Like sharing ng mga ideas, ano pa yung mga bagay na pwedeng i-improve namin, yung mga ganun po. Anong pwedeng namin matutunan sa kanila. Kasi important din yung mga kasama talaga natin eh. Kumbaga kung ano yung culture ng sinasama mo, yun din magiging culture mo. So mahalaga na piliin mo yung tao, yung mga kasama mo na tutulungan kang sa tama, hindi sa mali. Yeah. Siguro for me, magandang yung siguro nag-fuel up yung pagiging close. Yung magkakaibigan. Tapos nagli-lead kayo together. Tapos you treat each other with respect. Maganda siyang key kasi you know each other, parang masaya ka, at the same time may natututunan ka. Pero sana ba sa team mo? Kasi alam ko parang ikaw dual, 'di ba? Worship team tsaka media ministry. Team. So saka mas like mas nakabuo ng friendship, both or both kasi ewan ko, friend, talaga ako mapalakaibigan, and yung mga kasama ko sa sa church is palakaibigan din. So kung i-rate mo yung closeness nyo between 1 to 5, 5 yung closest, paano mo siya ma-rate? Close, 5 yung highest? 5. 5. Ano ibig sabihin pag 5? Sobrang close. Sobrang close as in deep personal talks. Alam ng bawat isa. Tapos yung tipong kaya magbiroan. Kaya namin magbiroan. It's either biroang kalye o biroang church. So 5 kayo? So 5, yeah. 5 lang. So ganun ka yung friendship namin. So Ilan kayo sa team? 10 kami sa team. Tapos yung iba pa doon is nasa praise team. And ayun. Kayo ba, ilan kayo po, Kuya Pat? Kasi alam ko marami kayong teams na hinandle Oo, eh. Pero yung pinaka-main or Ano ba? Medyo marami. So, sa perspective po ng yan, na isang pastor na maraming hinahandle, of course maraming friendships din na binibuild. Ano po yung experience nyo dun? Ano ba? So I think pagdating sa ministry and friendship, pinagsasama kayo ng ng common goal. Alam mo 'yun. So may mga taong papasok sa team na hindi mo pa ganun kakilala, pero dahil nag-volunteer sila doon sa team, for example sa media team, mas kumbaga parang in a way parang force kayo na na kailangan nyo mag-interact Pero doon sa times na nag-work kayo together, doon yung mas nakikilala yung isa't isa, 'di ba? Ayun. So for me, I think very important yung time na magkakasama kayo, hindi lang doon sa time na alam mo yun, yung even parang outside church. nagsuserve. Oo. So syempre dahil depende yan kung super busy kayo, marami kayong pero as a leader, you need to devote time talaga na hindi lang work, kung hindi makapag-band yung team. Yeah, important nga yun kasi maraming mahirap din mag-navigate na na parang hindi mo totally kilala yung tao. Diba? So kailangan mag-invest ka talaga ng time, diba? To know din. Para effective mo rin silang maministeran, diba? Pag leader ka. Pero kayo as a volunteer, how do you siguro pag leader kasi parang siguro
for some of us limited yung experience natin, no? Pero as a volunteer, how do you approach ministry? Ito isa ba itong yun nga kasi pinag-uusapan natin trabaho or friendship or tropa. How do you approach people in the ministry, in your team? Ako kasi sa church, leader kasi, yung parang ano ko sa church. So, ang pinaka-experience ko na pag-volunteer dito talaga sa AP Media. Kapag meron tayong mga events, like yung mga conference na nagda-livestream, volunteer tayo. Then nakakamit din ako ng ibang taga-ibang church na volunteers din. Alam mo yung pakiramdam na ako masaya ako kasi nakakamit ako ng ibang Christians ibang kasi nakaka-inspire din na sila yung mga media team from other churches. Ako yung tendency ko, gusto ko makipag-friends, ganyan. Gusto ko silang kilalanin. Of course, nandun pa rin yung ako, nagiging lang ako, natural kung sino talaga ako na as a friendly person. Pero nandun pa rin yung respect na kapag during work, okay, focus ka sa ginagawa mo. Pagtrabaho. Pagtrabaho. Pero wag mo rin kalimutan na kumaga at some point na ako, halimbawa, nag-take ako ng picture, nag-video. May sa isang spot, sa isang area, meron akong co-photographer from other church na nag-volunteer din. So, wala, take time po na parang kausapin sila, ganyan. Kasi building, rin yan relationship di ba? Getting to know. So, encourage them or tulungan mo sila if nahirapan sila. Ganun. Yeah. Kayo? Sa akin, ako kasi parang ang way ko ng para makaklose ko siya is tine-check ko kung parehas kami ng humor. Yung vibe. Yung vibe. Diba parang, sige, joke number 1. Try ko to. Okay, hindi to malab. Joke number 2. Ganun nga. Okay. So, okay. Okay. So, parang, kumbaga dun ko ginagawa yung building ko na, may parehas kaming, kasi makwela. Common, Oo, meron kaming commonality when it comes dun sa humor. So, ayun nga. Dahil mostly ganun ka, like true humor. Ano ba humor mo? Ano ba humor ko? Halo-halo na humor ko. Halo-halo na rin yung algorithm ko kasi sa Facebook So, ganun ko siya. Lagi, kasi mahihain ako, hindi ako... mahihain ka pala? Mag-start parang ako hindi ng okay. Initiator. Oo, parang... Sige, try ko mag-joke para Baga doon ako komportable, doon ako kumpiyansa na, pwede ako mag-initiate through joke. Oo nga, pansin ko nga yun. So yun, pagka na-set ko na yung yung parang first move na yun para magkaroon ng friends, yun na, tuloy-tuloy na hanggang sa trabaho. Naisip ko kung kailan mo ginawa yun dito. Parang sa... Pero from experience, mahilig talaga mag-joke si Yun, gano'n. Ito rin, si Seb. So, kahit corny. kahit corny. Yung mga biruan. Tapos, madadala siya dun sa work. Kumbaga, happy-happy. Yeah. Yeah. Pero ang siguro sa akin, where do you draw the line? Yun yung na-mention mo nga kanina. Kasi, yun nga pag trabaho. Kasi minsan, pag, yun nga, friends kayo, super friends, sometimes, does it affect work sa case natin, ministry? Kunwari, merong mga requirements or deadline na kailangang tapusin. Siguro for a leader, or a team leader, for me, mas challenging kasi friends mo. Pero tapos, syempre kailangan ng discipline. Oo, kailangan. So syempre, iniisip ko, ayoko naman magalit sa akin to kasi friends kami, yung ganun, di ba? So, pero paano nga na-handle yun? Paano nga Hindi ko nga Na-handle naman niya. Paano? Paano ba ginagawa? Dinadaan niya sa joke. Pero yung mata nagjo-joke pero yung mata. Siguro understanding din na na where yung timing, kumbaga feel mo yung serious to, trabaho, task to, do it. Then may time para magkwela, may time mag-jolly, then doon. So for me, doon ko siya tiniting, baga yung boundaries.
di ko naman masyadong nararamdaman yung boundaries. Pero dahil may respect and yung task dun sa team leader, syempre dun sa para sa team. Kumbaga kailangan parang mo ano na lang din. gawin. Own mindset nyo na rin, individual mindset nyo na nga rin na may respect, nandun yun. Hindi lang na ano. Kasi balance yun ng parang balance ng you maintain the relationship and the mission, di ba? Ayun. So, minsan yun, challenge and dilemma sa as a leader, as a team leader. Tsaka depende rin yun sa yun nga, 'di ba? Pinarate ko sa yung closeness. Yung closeness niyo Yung closeness niyo, pwede siyang maka-apekto positively or negatively for me. Oo. Kasi negatively pwede siyang maka-affect if naka-compromise na yung Ministry. yung discipline, yung scheduling nyo, Oo. yung the way, yung quality, yung excellence, 'di ba? Example, siguro parang may call time kayo, ganyan. And late. Tapos dahil friends naman kayo, Okay Papalit ka na lang. Oo. papalit ka. Okay. Okay lang yan. Okay, grace, pero parang naano ka pala kasi super friends mo, best friends Tapos kayo. hindi mo mapagalitan kasi Oo. friends kayo. Parang may pwedeng ganon yung effect nun, di ba? Ikaw, Jello, meron ka bang experience na ganon? Yung dun mo tayo sa negative na effect, kung may mga ganon. Dahil close kayo, compromise, okay. or Meron naman. Meron akong close friend. Head siya sa youth namin. Parang, meron siyang pinapagawa sa akin task na on the spot mismo, parang doon na mismo sa mag-start ng gawain, parang nakikiusap siya na gawin mo to. So ako naman, no choice ako kasi walang gagawa nun. And ano ba yan? On the spot na ipapakita rin on the spot? parang, wait, hindi ako prepared. Parang, ako kasi yung tao na gusto ko, yung mga ginagawa ko is, prepared ako. Parang ayoko lagi na binibigla ako. Parang napapansin ko, lagi niya nang ginagawa sa akin niya. Parang, Hindi ka naman Naabuso niya. magagalit parang kasi. abuso na. Nasabi mo ba yan sa kanya? hindi pa nga eh. Manawagan ka na. Baka Hindi, joke lang. nanonood yun. Hindi siya nanonood. Ayun, so, parang, dahil nga close kayo, parang, hinahayaan mo na lang. Pero ako, no choice ako kasi, walang gagawa dun sa part na yun, kundi ako lang. Kaya, Pero I think kailangan mo siyang i-communicate din sa leader mo na. parang ako rin na, ako yung nangangarag tuloy. Parang ganun. Parang so, hirap sa ganun. ikaw pala yung naapektuhan, hindi yung ikaw yung naka-apekto negatively. Okay, present experience niya. Ayun. So, Pero meron ding mga positive, di ba? Oo naman. May mga positive effects din. Yeah. So, So, ito nga sabi ni Ate basa Angie tayong de Grace, comments. nililibre ko sila Ay, kapag late ako. Ayan, maganda yan pag late. May pambawi. Pambawi. Merong ganun, sino ba yung nagsabi na pag late manlilibre? Oo, Yung kila parang Chris may- ata. Manlilibre ng Okay, may iba pang comments? Ayan. Sabi ni June Ray, maganda talaga kapag close kayo sa team para open kayo sa isa't isa. Wow, close. Kilala mo ba ba? Hindi ko Parang, okay. Close para open kayo sa... Seryoso ba to? Open siguro ng mga ganap sa life. Oo naman. Yeah, sige. Pag-usapan natin yan later. Sabi ni Ian, friends become teammates, better dynamics because of previous relationship. Also, you are open with each other. Correction is not treated as a judgment. Ayan. Teammates na nagiging friends, opportunity for the leader to improve in building relationship and still become a leader. The important root is that both are serving Jesus. Ganda ng topic. Thank you, Kudos. Kuya Ian. Ayun. Thanks, bro. Yan, friends. Okay. Yeah. Pero ayun, bukod sa negative, of course may mga positive effect din na yung Oo closeness naman. nyo, Oo di ba? naman. Lalo na kung yung closeness nyo is, gaya nga ng sabi ni Kuya Ian, di ba? Lalo na pag leader ka, yung closeness nyo to the point na kaya mong mag-correct, Correct. and yung kino-correct, kaya mong i-accept yun. Oo. Di ba? Yung discipline. Yun yung maganda kasi healthy friendship. Open rebuke. Actually, yung Better maganda than dyan, secret love. pag may need ka, mabilis pakiusapan. Mabilis pakiusapan. Katulad ka, Jello. Ikaw yung pinakakiusapan.
Kuya Pat, pero ano yun, Hindi. totoo yun. No? Hindi naman ako, usually ako, hindi ako on the spot mag-ask. Pero, May Wala. si Prince. Alam po yan. Joke lang po. kahit sa church. Iniisip ko on the spot ba ako mag-ask? Napaisip Hindi tuloy. talaga. Oo, kasi ako kasi personally talagang ayoko rin na on the spot. So gusto ko may time to prepare. So ganun din ako mag-delegate ng task sa mga teams. So yun, kumbaga ano yung usapan natin? Yung good, no? Yung good effect na closeness. Yeah, so kapag may ibibigay kang ire-request kang task na need gawin, hindi na mahirap. Alam mo 'yun, kumbaga yung professional versus meron kayong relationship, mas mabilis i-communicate yung mga dapat gawin kasi yung nakikinig o yung tatanggap, alam niya na yung intention mo hindi para pahirapan ka or 'di ba yung ganun. So hindi kita pinapahirapan, Yeah. bro. Pag may Wala akong nararamdaman paghihirap kay Kuya Pat. Okay. Pero may mga instance minsan na may tension. Kapag pag hindi kayo nagkakasundo. Since usapang rin tayo, correction. May mga tension Tapos, may mga na-experience na ba kayo? Meron. Paano yun mo na-handle? Iniiwasan ko. Yun lang gusto ko. Kasi parang, Ano ba yung tension na parang medyo hindi kayo good terms or tension sa... tension in a way na, hindi naman tension na magiging magkaaway kayo. Hindi, yung baga tension lang siguro dun sa ideas. Yun. Kung paano mo ibabato, ganyan. Kung paano mo baga may, Kapag syempre, nagbe-brainstorming kayo, Opo, iba-iba naman po tayo ng, kung ano ganun. yung parang final. Siguro, ganun. So, puro healthy tension. Kumbaga, parehas kayong, kumbaga, hindi siya personal. Hindi siya personal na tension, kundi objective wise yung tension na mararamdaman mo. Ganun. No. Meron kasing mga tension na kunwari, nagbibiruan kayo, tapos biglang Naging seryoso. tahimik na lang yung isa. Alam mo yung ganun. Na-open na pala. Lalo na kapag may mga ka-teammates ka na yung mga namubuli or ba? Yung mga kantsaw. Yung mga kantsaw. So, Mahirap din yeah. So as a team, as a team leader din talaga, kailangan sensitive ka sa mga ganong mga ganap. Yung alam mo yun, yung parang, ano man tawag sa ganon? Sixth sense, parang ganon yung parang, ay, ba't tahimik to? Yung mga ganon. So, doon ko na i-approach. Okay ka lang? Okay lang? Ba't ganyan? Paano So, kung ikaw pala yung dahilan? Kung ako hindi yung siya dahilan. okay, parang hirap ng gano'n. Yun. Iisip ko kung nangyari na ba sa akin. Hindi naman. What if lang? Ayun, Hindi, kakausapin ko pa rin. Umayos ka. Collaboration tension pala ang sa amin, sa team namin. Ayun, si Kuya Michael. Hi. Collaborate. Ano ibig sabihin ng collaboration tension? Wow, new word. Wow. Kuya Michael, explain mo. Ayan, shout out kay Yan, Michael. Kuya Michael. Yeah. Sabi niya, fast communication po kapag friends or you have good working relationship sa ministry. Yes. Another tension din pwedeng yung pressure ng ministry. Kunwari, production, ganyan. Lalo na pag live stream. May kailangan kayong ma-achieve na look or camera angle or tapos Naalala ko na. hindi magawa, 'di ba? Or na-miss, parang ganun. So magkakaroon ng ng Sorry sisihan, na. Sorry parang na, Kuya ganun. Oo. Actually, ito yun. Binaon pala. Hindi. Yun, so kumbaga pag hindi siya na-address ng maaga, pwedeng maging Magkaroon ng ugat sa puso. ugat. Yeah. Oo. Oo. Yeah, ayun. So, yun. Communication. Yeah. Ano man yan, whether encouragement or correction or something na kailangan mong, kunya na-offend ka, communicate talaga. Pero kayo ba kapag na-offend kayo or basta or may kayo sa team, kayo ba yung unang uma-approach o nag-aantay kayo na i-approach?
Ako Depende. hindi. Kasi ayun yung mahihain talaga ako. Pero para sa akin, kapag ako naman, kapag may tao naka-offend sa akin, hinayaan ko lang tapos hindi ko napapansinin. Parang iiwas ako. Parang hindi ko kaya makita yung tao na agad yung mga ginawa sa agad yung sinabi Sa sa church ba yan? Oo, sa church. Sa church. Ganun. Pero hindi ko siya pinapalipas na kinabukasan parang papatawanin ko siya ngayong araw parang ayun tas hanggang sa lumipas yung mga araw wala na din ako inis sa kanya parang hinayaan ko lang nakakausap pa rin siya. Makakapag-interact pa rin kayo, ganyan. Ako pag na-offend ako ino-offend ko din eh. Di ako mabilis ako mag-brush off nung baga may maka-offend sa akin. Okay, sige, brush off. Okay na, friends na ulit. Pero di ko alam sa mga na-offend ko. Pero ako I think, kung nagiging okay din kayo, okay lang yun kasi napapatawad nyo na. Pero may mga times na ako iniisip ko kapag gano'n, paulit na. Tapos, sa akin kasi okay lang, pero kasi what if nagagawa rin nila sa iba? Diba? Tapos yung iba, hindi kaya rin mag-speak up. I think, better so, rin yung na, spokesperson. hindi naman, I mean, better i-approach mo rin. Para rin, Parang kung napapansin mong, lalo na kung yung iba is may ganun ding something, di ba? Towards that same person, magandang i-approach pa rin. Tapos, di ba, kausapin. Para malaman niya na may something na nagagawa siya nakaka-offend. Di ba? Kasi rin yun in a way, correction, di ba? So kumbaga parang syempre private yun. na Oo naman, kakausapin, private. hindi Kayo, naman kayo muna ang dalawa. Di ba? Nasa Bible naman yun sa diba? pulpit daw. Matthew 18. Joke lang. Offenses. Sabi, yung uso nung mga high school, yung parang anong tawag sa ganun? Group Open forum. Open forum. Ay! Oo, pag si President. Labasan ng Ay, Isarado ang pinto. Isarado ang pinto. Gusto talaga yun. Meron, may ganun ba sa church? Sa amin wala pa Basta eh. sa school siguro. Wala pa. That's School lang. Pero kasi 90s pa siguro yun. Usually kasi yung open forum talagang kaya gusto sa mga tao kasi gustong maglabasan ng sama ng loob. Tapos mag-iyakan Saka emotion. Oo. Yung tipo. Pero dapat may resolution yun. Oo. Kadalasan mga open forums nagiging away na. May mga nag-walk out. Oo. Ay, nagawa. Sa school. Sana sa church Sana hindi sa ganon. church hindi ganon. Hindi Oo, ganon. yeah. Ayan. Yeah, Si sabi Sir ni Ruel, offense may come pero kung may open communication, understanding at grace, mas madali ang reconciliation. Let's always choose unity. Tama. Yun. Unity. I think yan yung parang unique na parang pinahahalagan or value sa church na we have to maintain unity. Ayun. Dahil magkakapareho tayo ng faith. Yes. Yun talaga eh. I mean, kung one sign of maturity sa ministry is kahit iba-iba kayo ng personality or mga take, na hahandle mo siya with patience and grace, na tayo mo rin i-look yung perspective niya. Baka nga naman kasi may point din. Di ba? Ayun. So, and then, tsaka mo, i-accumulate yung mga ideas, di ba? Ayun. Yeah. So, kanina nabanggit is, yung pag-approach doon, di ba, may offend ka. Di ba, ang tendency nun, pag hindi ka na-approach, pwedeng ma-left out. Ganun. Or, meron din sa ibang team na ma-left out. Pero kayo, feel nyo na ba dati na ma-left out sa team? Sa church namin so far wala naman. Good Kasi yun. kasi very approachable din sila eh. Parang sila na mismo kusang lalapit sa iyo. Parang tas yung ganun tapos kuwari pag napansin ka nilang wala kang kasama, tatabihan ka talaga nila parang tas kakausapin, kakamustahin. So natutuwa ako sa church namin na may ganung tawag dito, pakikisama sila. Yeah. Para lang hindi ma-left out yung isang tao. Mahalaga rin yun eh, parang sa kumare sa mga first timers, sa mga hindi bago-bago lang sa church, 'di ba? Parang oy mapipili nila na ay bilang pala ako dito, parang grabe, napaka-welcoming nila ng mga tao dito. Parang good thing din yun na
you approach yung mga taong feel nila hindi belong. Yan. And I think yun din talaga dapat ang trait ng isang church. Wala na sa mga new attendees. Oo. Yeah. Ikaw? Hindi ko na-feel na na-FOMO ako. Okay naman yun. Dapat naman talaga na hindi. Kasi, ano ko, siguro sa culture ng friendship sa church talagang they try to include you. Na ikaw na lang mismo yung mahihiya. Parang gano'n. Understanding na din. Yeah. Pero minsan kasi merong mga ano rin like yun nga mga introverted na volunteers na yung tahimik lang or mahiyain. So alam mo yun, kailangan meron ding awareness yung team paano i-include yung bawat isa, di ba? Yeah. Yeah. Ayun. And ako kasi, ako naranasan kong ma-left out, pero hindi sa church. Okay? And clarity. Ako rin. Sa office daw. Hindi. I mean, nung bata-bata pa ako, nung high school, ganyan. And I think, yung being inside sa church, sobrang nakaka-overwhelm siya na parang i-approach ka nila kahit hindi mo pa sila kilala, ganyan. And of course, yung pag-approach na yun, alam ko expected na sa atin yun yung mga Christian, di ba? Pero sana yung pag-approach na yun, with dapat genuine din, di ba? Hindi lang dahil yun na yung expected, di ba? Sa'yo as a churchgoer or leader, pero dapat genuine siya kasi pag at the first place hindi siya genuine, parang naging fake yung pag-build mo ng relationship dun sa taong yun and siguro encouragement na rin sa mga feeling na nale-left out sila, na siguro may mga iba-ibang background kasi, family background or school background. Lalo na sa mga bata ngayon na talagang maano sa emotions, mental health, ganun. Parang try to lawakan yung perspective, di ba? Na hindi porket di ka kinausap. Kasi, paano kung umattend ka ngayong Sunday, tapos next Sunday umattend ka ulit, tapos may bagong mga attendees din. Siyempre, hindi lang naman kayong i-accommodate, ganun, di ba? Kailangan mag-make effort ka rin to kausapin din yung iba. Yeah. Ganun. May tendency na ganun yung it's more of a personal need or struggle ba yun na kailangan palaging ikaw yung nilalapitan, ikaw yung ina-approach, no? So definitely sa ministry ganun yun kung ano yung ginawang pag-welcome sa iyo, meron ding expectation na eventually pag nag-grow ka, ganun din gagawin mo sa iba, di ba? Yeah. Meron kasing minsan yung tinatawag na parang cliques. Cliques. Nag-click kayo? Hindi, parang and sometimes it happens sa ministry yung sobrang close ninyo na pag may pumasok na bago, hindi siya maka-connect or hindi siya Ganda nun di ba? Okay, di ba? dapat Minsan sa youth group ganun, yung mga youth group na sobrang close. Tapos pag may bisita, alam mo yun, walang pumapansin or nagtutulokan pa, pansin, sabi mo, yung ganun, di ba? So, it can also happen in ministry na sobrang close ninyo, tapos pag may bagong salta or bagong salang, hindi siya makakonect. So I mean, nangyari na ba yun sa inyo? We've learned from that. Yeah. Ako personally, sa amin, nung hindi pa ako parang hindi ko pa tinitake yung call as a leader, parang medyo baguhan pa lang din. Ako din may need kasi na parang yung belongingness. Tapos nung naano ko na yun, sobrang close namin. Meron kaming group kasi parang from schoolmates. Syempre invite namin sa church. Tapos sa church kami pa rin yung close. Kaya parang ang hirap kapag may mga bago, okay, sabi-sabi ang kakausapin. Pero kapag nag-usap kami, gumagawa kami ng mga plans, syempre di siya makarelate. Pero we've learned from that na kasi na parang nasabi rin sa amin nung pastor namin na sa church parang wag kayong maging exclusive, dapat inclusive. Yeah. Na wag kayo lang. Kasi ang tendency din nun, kasi tiyatrain kami noon life group kami, part ng isang cell group. Pero parang eventually tiyatrain na
buo rin kami ng mga sarili-sarili naming life groups. Pero dahil sa closeness namin, eto nga yung negative effect nun na closeness na, uy, ikaw na lang, hindi ko pa kaya yan. Maiintindihan ka, ganun. Parang, okay, sige, punta tayo sa isang place sa classroom nyo. Tapos, sige, ikaw muna mag-lead. Pero una, ako magli-lead. Tapos, dapat ikaw na next pero hindi pa rin kaya. Due to closeness, parang, sige, okay lang. Alam mo yun, parang nare-restrict. Ganon. So, yun nga, going back dun sa church, parang, yun nga, dapat may correction. Dapat hindi kayo sobrang inclusive din. And, I think, yun nga, important din yung mga advice ni pastor, di ba? And discipleship para maano talaga sa'yo. Maintindihan mo na yung growth, individual yan, di ba? Yung maturity sa ministry. Baga, hindi lang siya sa group. Ayun. Sa teams po natin, we need to, lalo na if you are a leader, we need to always remind our team kung ano yung mission natin. No? And definitely, yes, may friendship. We want friendship to happen in the team. Pero meron din tayong goal. Meron tayong mission. And that is to, win people to Jesus. So kapag yung grupo natin ay hindi na na-achieve yung mission, 'di ba? Ano pang purpose natin? Yes. Why we are there, 'di ba? Kumbaga paano siya naiiba sa ibang mga friendship groups natin, 'di ba? Ayun, so so kumbaga challenge. In fact, I mean, even for us, no, it's a constant reminder sa teams namin na kasi once in a while may mga magsa-sign up na gusto mag-volunteer. Bibigay namin yan sa mga team leaders and we constantly remind them na okay, welcome them, make them feel feel welcome and they belong. Kasi ang hirap na alam mo yon, parang nakakalungkot na itong taong ito super excited na mag-serve. Tapos pagpasok niya sa team mo, alam mo 'yun, hindi siya makakonect. So eventually tatama rin 'yun and di ba? Manlalamig. So let's not be the cause of that, di ba? Ayun, sabi ni James. How we do it pag meron new volunteers is we welcome them and introduce them to the team and we start building a relationship with that person or our focus is not what relationship already have as a team pero yung how we can bring people into the family. Yes. To the vision, help them pursue what the Lord has called them to do. It's part of our recruitment process. That's nice. Ay maganda yun, no? Kapag may mga bago is pinapakilala mo rin sa mga tao sa church, di ba? Parang sa amin din sa church namin, kapag may bago sa life group namin, parang pinapakilala tapos chichikahin like yung edad, sa nag-aaral, anong talent po. Kumare, para Sample din. Last Sunday, meron kaming members na sa church na nagigitara. Tinanong ko, marunong ka mag-gitara? Marunong ka mag-gitara. Ginawa ko. Nilapit ko siya sa mga nag-ministry sa amin, mga worship team. Sabi ko, uy, tingnan nyo, nagigitara siya, marunong siya. Parang sinasabak ko siya sa training. Training ka sa amin. Oo, agad-agad parang... Hindi siya na-pressure naman, enjoy naman niya. Natawa lang siya. Tapos parang ayun niya, parang maganda rin yung ganong bagay na papakilala mo rin yung newcomer sa iba. Kasi nalalaman mo yung common ground nyo. Yan, nalaman mo, marunong palang mag-gitara, di ba? Parang pinakalala ko siya sa gitarista namin. So, pinag-sample. Ayun, ginawa naman. So, ayun lang, magandang Ngayon, nag-gitara na siya sa church. Hindi pa. O training pa din. Last Sunday lang yan eh. Last Sunday lang. Okay. Sorry. Nakatid lang pala. Palimaw pala mag-gitara. Nagagana. Ayan. Yeah. Gusto ko lang ibalikan yung sinabi ni James, no, yung last sabi niya dito. It's what the Lord has called them to do. We need to understand na yung ministry is calling yan eh. Calling. Kumbaga parang part ng journey ng isang believer yung pagsaserve dahil they feel na tinawag sila doon sa ministry na yon. So
kumbaga, ayan, wag nating ibakuran ng ministry. Let's welcome people, no, sa ating mga ministries. Ayan. So, ang daming comments. Ayun, Yan, thank you guys. yeah. Nashare nyo yung mga insights nyo tsaka experience. Agree, Yes. amen. Nakakatuwa yung mga nanonood sa atin. no? Yeah. Thank Kumbaga, you, guys. We are in the Kasi same, kami rin, wavelength. nakakapag-learning kami. We're in the same humor, guys. Yan, napag-usapan natin yung about sa friendship. And even Jesus, diba, calls us friends. Wow. And dapat talagang ma-shape nun kung ano yung kind ng leader or teammate na ikaw, 'di ba, sa church. Kung si Jesus, friends tayo, 'di ba? 'Di ba we have to, 'di ba, Christ-like. So ganun din yung influence natin, 'di ba? We have to be inclusive, 'di ba? We have to be friendly, na genuine yung intention natin to bring them closer to Jesus. Meron tayong meron pang mga ibang nag-comment. Bring the team to dine in one table, old and new. Convo over food most of the time is the most genuine kwentuhan. Iba talaga pag may pagkain. Hindi ko sure kung bakit para nag-workout sa amin. Yes. Iba talaga pag may pagkain. Yes. So, Yeah, food ministry. actually, gusto ko nga gumawa ng parang voting sa MMF eh. Ano bang pambansang Pagkain siguro merienda mga ng, ng ministry team. Pagkain. Show my. Nag-agree So, din si Jonathan David Reyes. Yan. Totoo po, bukas ang puso kapag busog ang tiyan. Ano? Bagong tagline sa ministry. Hashtag. Kapag busog ang tiyan. Ang Galing ganda. nun Ang ganda. May na-miss tayong isa eh. I think kay Ian about sa offense nung pinag-uusapan natin. I suggest read yung Bait of Satan about offenses. It shares about offenses. Uy. Come from the enemy. Dito ko natutunan that people don't want to offend you. Most of the time, it is to help you. Naniniwala ako na kung Christian yung kausap mo, di ka niya sasaktan. Definitely agree ako dun. So, Ganda nun. Thank you po sa recommendation. Going back, let's give our takeaways sa topic natin. Kayo rin viewers, kung may mga hindi pa kayo nasasabi, labas nyo na yan. Ayan. Pero, ayun, sa mga napag-usapan nga natin about building friendships, di ba? Handling tensions, and even offenses. Ano yung takeaway nyo sa ating napag-usapan? Siguro yung term na yung sinabi ni Kuya Pat kanina, na wag bakuran ang ministry. Wag i-close or wag sarilihin. Kumbaga, open for everyone. At the same time, kumbaga, yung goal, nandun pa rin kayo sa goal, and yung mission nyo, alam nyo. And yung pag-create ng friendship at terms of parang you welcoming them as a family, as member of God's kingdom or God's family. Ganun sana yung maging mindset natin, to welcome them as dito sa big family natin na na si Jesus ang ating head. So Yes. ayun din, tsaka siguro pag let's create yung healthy a field where we can grow as friends, as volunteers. Ayun, sa akin naman yung takeaway ko kanina. Ang dami nating mga na-share na topic, ang gaganda. And ayun nga, yung sa akin naman is yung paano mo i-handle yung kaibigan mo na may maling ginagawa. Kailangan natin i-correct. Tama. Yung kung merong hindi maganda ginagawa, parang kung tunay tayong kaibigan, kung love natin yung taong yun, i-correct natin siya. And mahalaga din yung sa church, yung ibibilong mo yung mga volunteers, yung mga newcomers, and hindi natin sila ma-left out. Mahalagang bagay talaga yan. siguro ang pinaka takeaway sa akin is for a team to be friends and also working together in ministry. Nangunguna talaga yung why you do it. Why you do it as a ministry, why you do it as a team. Kasi it attracts the right people, it draws the right people, and kung
nakikita natin na ministry natin ay isang calling galing kay God, then we also have to see the people na nililid natin or we are serving with as called by God doon sa team na yon. So kumbaga wag nating tignan sila na alam mo yun, minsan perfect agad, alam mo yun. Kasi when we are in a relationship will be kumbaga messy, no? May mga tension, pero ang nakakatuwa dahil ang mission natin is to serve God and to serve Jesus, lahat to inaayos ni Lord at pare-pareho tayong binabago ng Panginoon para maging part tayo ng isang body nga, di ba? Yes. Ayun. So, kumbaga, Jesus first pa rin. Yes. Yeah. Tsaka, ministry doesn't thrive on talent alone or skills, di ba? Talaga nag-thrive siya on healthy relationships. Ayan, Yes. healthy friendships. So, kung babalikan natin yung title natin, kung tropa or trabaho, ang sagot ay both, di ba? Dapat Yeah. may right balance ka kasi again, di ba? Para mag-work together yung ministry, kailangan meron kang healthy relationships, connection, healthy friendships, and mag-set ka ng healthy boundaries din, di ba? Lahat yon is yung motivation mo is paano nyo mabibring closer to Jesus yung mga people, and even kayo mismo, di ba? Paano kayo mag-grow as a volunteer or leader man yan. Ayan. So, one verse that captures this is from Romans 12:10. Sabi doon, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. This is not just about being nice. It's about being intentional in how we treat our teammates. Ayan. So whether you're leading a team or just joined one, remember this. Real community takes work, but it's worth it. And because the goal isn't just work, diba? It's growth, connection, and shared mission. Ayan. So, ayun lang. So, again, let's be encouraged and reminded, diba? Na let's build teams na where people feel safe, diba? To laugh, create, fail, to be corrected, and still stay. Diba? Ministry doesn't thrive on talent alone, but it thrives on healthy relationships. Yeah, Healthy. Yan, amen. Okay, so yeah, that's all for today's episode. We are the Black Shirt Crew Podcast, and don't forget to follow us on Spotify, leave us a rating, and join yung Media Ministry Forum natin sa Facebook. Diba? If may mga further questions pa kayo regarding this episode or gusto nyong itackle, pwede kayo mag-post doon because talagang active yung community natin sa Media Ministry Forum. Yan. Let's keep growing together. And of course, shout out po sa lahat ng mga viewers natin today. Shout out! Yeah. So this has been the Black Shirt Crew Podcast. Thank you for tuning in. Kita-kits ulit tayo next episode. Bye-bye! Bye-bye! Thank you for listening to the Black Shirt Crew Podcast. Let's continue this conversation by joining our Facebook community group at Media and Ministry Forum.